Ay, magandang hapon ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Magbigay lang ho tayo reaction dito sa ano na to. Ay, salamat ho sa dumadagdag na subscriber, no? Mamaya mag-collab tayo. 1 hour ago lang ho ito eh. Vlog ho ni Atty. Enzo to, no? Ng Kabunyog. O, kakalimutan si Atty. Enzo pagdating ng ano, Kabunyog, party list, mga boss. Ito mga dapat na uupo sa gobyerno. Sabi, aatin sa prayer rally para magkaayos na sina Marcos Jr. at Duterte. Pakinggan natin to. Mamaya bigyan tayo ng reaction dito. Mga kabunyog, mga kababayan, si Duterte handa raw makipagharap kay Marcos Jr. Si Marcos Jr. wala pang sagot kung handa rin siya. Sino ba kasi? Sinong nag-a-arrange na magharap ang dalawa? Mayroong ino-organize na prayer rally na naman, mga kabunyog. Na-vlog ko na ho ito nun eh. Pero, busisiin natin ng mabuti. Nauuso yung mga prayer rally na yan eh. Ang nag-organize, sila Greco Bellica. Alam naman natin tong si Greco Bellica, mga tao ito ni Duterte. Kaya talagang gusto nila na magkaayos na si Duterte at si Marcos. Kasi lumalalim daw ang away eh. So, baka daw kaya pang marimedyohan. Kaya yung mga supporters ng Duterte, nag-organize ng prayer rally. So, pinadalhan nila ng invitation si Marcos Jr. at si Duterte, si Digong, na kung pwede, pareho sila umattend doon sa prayer rally na yon na ino-organize. At baka sa paghaharap na yun ng... Mamaya magbigay tayo ng reaction dito sa ginagawa na itong mga tauhan ni Duterte, no, ha? Dalawa ay maayos na. Mapatch up na yung problema daw ng Marcos at Duterte na palalim ng palalim at palala ng palala. So, yan mga kabunyog. Matapos pagmumurahin ni Digong si si Bongbong eh. Magkaayos Yan ang ngayon, pareho pinadala ng invitation, si Duterte daw sumagot na. Okay lang daw kay Duterte. Si Marcos Jr. Natural mga boss, di ba? Lang naman sumagot siya, hindi siya makipagkasundo eh. Tapos siya, pinagmumura yung tao, tapos sabihin niya, hindi pa siya. Tuloy pa natin. ang walang sagot. Ito yung sabi sa balita. Who wants war when we can talk things out, di ba? I mean, both... Who wants war? Kung pwede naman natin pag-usapan, di ba? Ang galing to si Belly. Sino ba nag-umpisa? Lahat na. Hindi na pinakialaman ni Bongbong. Yung Parmali, wala na siyang hinabol eh. Sino ba nag-umpisa itong ano na to? Mario Joseph Tuloy. camps are ready for war. Na pwede na mag-away. Walang gusto ng giyera kung maaari namang mag-usap, lalo na kung nakasalalay ang kapakanan ng mamamayan. Ito ang target. Anong ibig sabihin nila talagang makikigera sila sa gobyerno? Di ba mga boss? Yun ang ibig sabihin itong kwampo ni Duterte. Pero kung para maiwasan ni kagera, mag-usap na lang tayo. Pag-usapan natin to. Tapos yung pagmumuray. Kongreso, Senado, kung ano ginawa nito mga kampon niya di ba? Tapos ngayon, makipag-usap prayer rally Pakinggan natin, talaga natuntua ako rito Target ngayon ng grupong Covenant for the Nation na pinangungunahan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica. Nais nila na mag-usap at pagkasunduin ang nakaraan at... Magaling din magsalita to si Bellica Pag mahina-hina ka, laglag tuloy. Kasalukuyang pinakamakapangyarihang leader ng bansa na sina dating Presidente Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Bellica ang maraming retiradong opisyal ng Sandatahang Lakas, Philippine National Police, opisyal ng pamahalaan at religious leaders. Ayon pa kay Bellica, may formal ng komunikasyon na nakarating kay dating PRRD at PBBM para sa gagawing pag-uusap sa isang malaking pagtitipon. These things should be greater than our personal
personal interest and personal feelings. Dahil buhay ng milyong-milyong Pilipino po ang nakasalalay sa kanilang desisyon. Itong putya, no? Hindi ko kaya kung utak. Buhay daw ng milyon-milyong Pilipino nakasalalay sa kanilang desisyon. Ano pakialam ni Duterte sa gobyerno? Ni Marcos? Anong problema ni Duterte sa gobyerno ni Marcos? At mag-uusap silang dalawa dahil nakasalalay doon ang milyon-milyong... Ay mga boss, kayo nga po ang magbigay ng komento nyo dito sa panibagong move na naman nito, nitong Duterte campo nito. Wala pang eksaktong petsa at lugar kung saan gaganapin dahil magpupulong pa ang organizing committee sa Sa doon gawin sa sa Davao, sa kingdom ni Kibulog. susunod na linggo para maisapinal ito. Dagdag pa ni Belica, si dating Pangulong Duterte ay nagpahayag na bukas siya sa nasabing hakbang. Ang hinihintay na lamang ay ang sagot ni PBBM. Si Congressman Sandro told me na the message, yun lang naman ang pakiusap ko na kung if he can consider to personally bring the message to his father. He confirmed. Sana pinakiusapan mo si Duterte. Na huwag niyang murahin dahil prayer rally sila sa Davao, Sana ikaw, bago, ano to si Grego Balica, At pinakiusapan mo yung mag-aama na huwag nilang, pinagmumura, adik, yung anak naman na mag-resign ka na, sabi, ano pa. Tapos ngayon, papakiusapan, ang gulo ng mga tip, tuloy. Confirmed na the message has been passed. So, at this point, naantay na lang po namin ang sagot ng Pangulong Marcos. Pero may kumpirmasyon man umano o wala ang Pangulo ay tuloy ang pagtitipon. Paliwanag ng grupo, wala silang parameters na itinakda sa magiging pag-uusap. Dapat lang anya na isang tabi ang pride. Alam nyo to, pamaya, pakinggan natin. Isyong politikal bilang mga statement dahil hindi naman ito ang mahalaga sa ngayon, kundi ang mga pangunahing isyu na dapat solusyonan ay ang problema sa ekonomiya, seguridad at iba pa. Kapag nagkabati umano ang dalawang dati at kasalukuyang pinuno ay damay na rin pati ang mga taga-suporta ng mga ito. Samantala, iimbitahan din anya ang iba pang matataas na opisyal ng bansa tulad ni Vice President Sara Duterte, pati ang kanilang mga pamilya. Iimbitahin po namin silang lahat, Baby Sara, Speaker Martin, Senators, heads yung as to their position, yun po ang mahalaga rin position mo dahil God ordained yan so punta ka ron, plus all the matapos pagmumurahin ng boss niyo yung presidente ng Pilipinas at pinagre-resign, ngayon eto kayo, ewan ko the heads of the religious organizations. Naniniwala ang grupong Covenant for Pucha, mga heads of religious organization pa. Tuloy, nakatawa Coordination bilang mga mamamayan ay may tungkulin din tayo sa Diyos at sa bayan para magkasundo ang mga halal nating opisyal ng bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Kayo ba mga boss? Magkomento po kayo, kung anong dapat gawin ni His Excellency dito sa panibagong trap at trap. Imbitasyon nitong grupo nitong si Digong. Matapos nilang pagmumurahin, pag-resign ka na, adik, may presidente adik, putang, may ganun pa si Duterte. Nanggigigil si Duterte, gigil na gigil si Duterte. Si Session, alam nyo, ipit na ho kasi ito mga ito. Si Kibuloy, wala na ho. Si Kibuloy pala, meron pang Angel of Death, no? Oo, meron siya sariling DDS, yung tagapatay, no? Grabe, no? At yun, bukas na natin talakayin tungkol dyan. No, ikukunik ko yung mga investigasyon sa Senado ni Risa Ontiveros kay Las Cañas bukas pag-usapan natin. Dito lang muna tayo. Ito trap to Sa totoo lang Para sa akin opinion ko lang.
Kasi dito, masusubok kung talagang wala ng pag-asa kung ano dapat nilang gawin. Kasi kinuha na nila sa tinakot na nila, lahat-lahat na. Hindi umaano si His Excellency. Kaya ngayon, dadaalin naman nila sa diplomasya, prayer rally. Nag-prayer rally na sila sa Davao, di ba? Sa harapan ni Amy Marcos, pinagmumura yung kanyang kapatid na Pangulong Pilipinas. Senador naman si Amy, ang nagmura, wala nang pwesto sa gobyerno. Ex-president nga eh. Di ba? Tapos yung mayor na anak. Oh. Ewan ko ako, eto, sa hula nyo. Pag ito si Marcos dumalo dito, tapos na. Wala na ho talagang kapupuntahan to. Katawa-tawa ho ito sa buong mundo. Ha? Nakita niyo naman kung mura-murahin ako ng kung sino-sino niya. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Atakihin ako ng kung sino-sino dyan. You are lazy and you lack compassion. Tayo ba'y sumasabay sa kanila? Tayo ba'y napipikon sa kanila? Hindi! Hindi natin gawain yun dahil tapat ang ating paniniwala na tama ang ating ginagawa. Tama ang ating ginagawa para sa pagtulong sa taong bayan. Nakita niyo naman kung mura-murahin ako ng kung sino-sino niya. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Atakihin ako ng kung sino-sino dyan. You are lazy and you lack compassion. Tayo Grabe, no? Alam nyo, ngayon lang ho nangyari yan. Sa istorya ng Pilipinas. Ngayon lang ho nagkaroon ng ganyang ex-president na pinumura yung kasalukuyang nakaupong presidente. In the sense na unitive sila. Katambal nung kanyang anak na pangalawang pangulo pa. At ginawa pang DepEd Secretary pa, secretary. Pero minumura pa rin nung ama at itong anak na pinagre-resign pa. Tapos ngayon, eto na sila dahil ipit na sila eh. Ipit na sila. Yung SMMI na yan, talagang paulit-ulit ako. Hindi na ako mag-ano yung mga yan. Pag yan, hindi na revoke. Oo. Grabe. Nakita niyo yung investigasyon ni Senator Laila de Lima. Laila de Lima ni Ontiveros. Sobra, no? Sindikato talaga. Pati yung ano ni Kimbulog eh. Sindikato. Takin mo, hindi sinisweldoan. Puro love offering, trabaho, pangangako ang pag-aaralin tapos wala rin, di ba? Gagasain pa. Ayaw naman niyang harapin. Di ba? Ayaw niyang harapin. Meron namang mga testigo na yung mga nag-aakusa sa kanya na naka-video. Maski video. Umarap ka kay Buloy. Kung ayaw pumunta sa Senado, baka siguro malakas ka eh. Pero yung dapat talaga. Wala mga boss. Ang tingin nitong yan testing. Pag hindi nila nakuha si Santong Dasalan, di ba? Hindi nila nakuha sa Santong Paspasan, sa Santong Takutan, Santong Dasalan naman ang inaisip nila. Prayer rally, kasama pa yung mga religious daw, kung ano-ano. Ang palalabasin nila ngayon, ito nakikipagkasundo kami ayaw mo ayaw mo makipagkasundo ganun yan eh, babalik ta rin pa to si Bongbong. Nakikipagkasundo ako sa'yo, ayaw mo yan mga chief, yan ang lalabas dyan. Lahat na ginawa ko para magkasundo tayo, para mag-usap tayo ng maayos, ayaw mo ganyan yan eh. Parang yung nangyari na eleksyon. Gusto ko bago ako bumaba sa pwesto, makakita ng malinis na eleksyon. Subukan nyo mandaya. Papahuli ko kayo sa pulis. Siya ang may hawak lahat ng pulis. Siya pa dadayain. Grabe ho ito. Tama sabi ni Las Cañas. Halimaw.
Tsaka kung ano-ano naiisip. Oo. Pero grabe yung sa Senado, yung investigasyon ni Risa Ontiveros, sobra ho yun. Talagang ibang klase. Itong si Kibaliw. Oo. Mag-collab na po tayo. Jeff Ramos na shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Brother Elias Ischo, shout out User, shout out. Itong si Robin, ang tunay na tambaluslos, sabi niya. Eduardo Paluyo, welcome to the club. Edgardo Paluyo. Boy Sile, ang Diyos na ala na sinasabi mo, demonyo, ang Diyos ni Muhammad. Kulamin OZ, welcome to the club, OZ. Correct ka, Karoke. Among vloggers and media, kayo lang po ang nakagets ng pinaka-strong message greetings ni Senator Padilla. There is only one God, but not Kibuloy. O, di ba? May nagsabi dito, isang bobo, hindi ka na binura ko na agad. Sabi niya, tinapos mo ba yung pagsalita ni Robin Padilla? Ikaw pa lang sabi niya pinagtanggol niya si Kibuloy. Tapos sasabihin mo, hinulog niya. Sabi nga, hindi tanga, di ba? Sinabi ko na, di ba? Tinapos ko, pero lahat yung sinabi ni Kimo, walang bilang. Dahil nga doon, sinabi niya na siya ay dating kaibigan ni Kibulog, nung siya artista pa lang, hindi pa siya senador, hindi siya hininga ng pera, maski na minsan, ganyan, so. Malayo ho doon sa topic ni Senator Risa Ontiveros Kaya pinakamagandang sinabi niya ron na meron tayong isang Diyos lang. Yun lang nga. Kaya ako, nilaglag nito si Kimo, si Kibulog. Dahil si Kibulog nagpapanggap na siya ay Diyos. Di ba? Huwag kayong pasok ng pasok dito sa comment section kung tatanga-tanga kayo, Dised, shout out, Dised. User ulit to. Kulto yan si Kibuloy. Ginagamit lang ang pangalan ng Diyos. Totoo naman. Ang mabigat, siya mismo ang Diyos. Sabi niya, hawak niya kaluluwa ng tao. Gaano kabaliw yan. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. Salamat po sa vlog mo po. Ngayong gabi po, hindi ko inabot yung speech ni Robin Padilla. Padilla po. Ladies Anita ulit Mabuti naman po, nagsalita din itong si Robin Padilla. Padilla. Nagsalita nga, nalaglag pa yung kanyang kaibigan Siguro, hindi niya alam na yung sinabi niyang yun, mahuhulog si Kibulog, di ba? Na meron tayong isang Diyos na ating lahat, sabi niya, di ba? Hindi niya akalain na nahulog pala. Yung mga sinabi naman yung bandang huli, parang pinalalabas lang niya doon na hindi mukhang pera si Kibulog. Hindi siya hinihinga ng pera, whatsoever, na si Kibulog, magandang makisama sa kanya. Siyempre, magandang makisama sa iyo, Kimo. Hindi ka naman, pero tignan mo, yung mga sarili niyang miyembro na pinag-torture niya, pinaggagahasaan niya, yan ang nagrereklamo sa kanya, Kimo. Medyo konting isip lang, hindi naman masyado marami. Hindi naman maraming utak yan para makuha mo bilang isang number 1 senador. Na yung sinasabi mong peste ay peste, pastor. Sayang naman na yung Muslim ka pa naman. Ikaw naman. Johnny Alacadin, shout out. Sumagot siya kay Ladies Anita Parox, di ninyo ba napapansin lahat ng kaalyado ni Digong walang nahuhuli sa kanila? Si Bantag, si Sulweta, si Pacquiao, si Tebes. Sigurado si Digong lang ang mahuhuli ng ICC. Hindi yan mahuhuli. Araw sa papahuli ng buhay Yan ang kaabang-abang, mga friend, Yan ang kaabang-abang. Porbing Peña, shout out. Shout out, Sir Rox. Good evening at mabuhay, sabi niya. Friend Shervin Sapeda, shout out.
July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Oo. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni Friend Sherby, no? Super plastic, nakakasuka po. Hindi naman po siya tunay na Muslim. Akala naman itong si Liit Patotoy na to, siya kabilib-bilib. Pwe, lumayas-layas ka nga dyan, nadamontres ka, kaigi-igi na nasa magandang mood ako, pakain na sana akong ng maruya, pakain na sana ako ng maruya. Tapos ikaw ang umiksena, na hindoropot ka, ang lilitaw sa mga drama mong nakakasuka. Pwe, buisit, oy, purimaw, nakasing liit lang ng uod ang Patotoy. lakas loob at tapang talaga ng apog mo, ano? Leche ka talaga. Chupi, lumayas-layas ka nga dyan at talagang sinisira mo ang araw ko, buisit ka. Ha? May ita ulo, Tia Deli. Ha? Ladies Anita ulit, oh. Kailangan talagang dapat ikulong si Kibulok. Rapist na, manyakis pa. Napakawalang ya. Madami po siyang pinagdusa. Pagbabayaran niya sa Panginoon, hindi matutulog ang hindi natutulog ang parusa sa tamang panahon. Totoo yan, Ladies Anita. Ladies Anita ulit, oh. Yan survey, sabi po ni Sir Percy Lapid, hindi totoo. Huwag tayong maniwala, mga binabayaran nila po yan. Totoo naman, eh. Kalat ni Baya, shout out, ha. Basta kabayo, astig wala na si kabayo. Shout out, Akira Milos, my friend. Good day. Ingat, sabi ni Kalat ni Baya, ha. Wala si Akira. Ladies Anita, Kalat ni Baya ulit, oh. Good evening, Karox. Bombay mo na, Karoke. Regards, mga bear. Pabago-bago isip niya. Parang ayaw na naman. Cassandra Daisy, shout out, ah. You nailed it, Mr. Rox. Ang galing mo talaga sa analysis mo. Perfect example na si Robin ay mahina ang IQ. Nagkukunwari lang siya na maka-Pilipino pero siya mismo ay hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi niya. Brain dead Robin, kawawang mga biktima. Pinatay na sila ni Kibuloy, pinatay pa ulit nitong ex-convict Robin. Yun. Pero Cassandra Daisy, nakita mo naman, ha? Yung pagkaka-speech niya. Haraway Sarawari, pagpalain po tayong lahat ng nag-iisang Diyos, sabi niya. Hulog. Simpleng-simple yung si Kimo, simpleng-simple bumanat siya si Kimo. Lagi-lag na si Kibuloy doon, no? Yung mga kung ano ang pinagsasabi niya na hindi ako hininga ng pera, ganun ganito, wala nang bilang yun, eh. Ang pinaka may bilang doon, yung sinabi ni Kim mo na nag-iisa ang Diyos nating lahat. Tapos na. Kaya ikaw, Kibuloy ka, nilaglag ka nung si Robin. Kalat ni Baya ulit, oh. Mahina. Hindi umubra ang Senado, hindi nila na-kumbinsi na pumunta si paring Apollo. Mahina ito Senado natin, puro lang walwalan at investigasyon pero wala namang nangyayari. Laban lang paring Apollo, appointed son lang malakas, patay tayo dyan. Uuli na yan, tignan mo. O kaya iba, baka nasa ilalim na ng lupa yan, nagtatago. Yan. Hindi siya makakalabas doon. Cassandra Daisy ulit, oh. Ano kaya ang gagawin ni Brain Dead Robin kung ang anak niya ang nabiktima ni Kibuloy? Malabo yan, mayaman siya, eh. Oh. Yan ang emosyonal na sambit ni Allen Stone. Lahat ng matitinong vlogger ay tumataas ang blood pressure pagkatapos nagsalita si Brain Dead Robin. Si Toto Kausing, si broadcaster Allen Stone, and this time mga PBBM vloggers. Magkakaiba man ang ibang paniniwala natin sa mga BBBM supporters. I feel na this time we found a common grounds to put Kibuloy to jail at ibigay sa FBI para mabawasan ng nagpapabagsak ating mga Pilipino. Hindi nila mahihipo yan, wala ka. Magre-reincarnate na lang yan. Wala na. Hindi nila makikita yan. Si Bantag nga, hindi makita-kita, eh. Yan pa. Oh. Erlinda Aquino ulit, oh. Ay, Erlinda Aquino, shout out. Kuya, to.
Kuya, sa katangahan ng mga bumoto sa mga kandidato na galit kay Atty. Lenny ay ubod ng tanga at sobrang bobo, kaya sa paghihirap natin ngayon ng ating bayan, nadamay iyong matino. God bless at ingat po. Totoo yan, Erlinda Aquino. Kasalanan ng Comelec yan, lang iba. Arnold Etchon, welcome to the club, Arnold Etchon. Hindi na arok ni Kimo, sinabi niya. Ayun. Di sinasadya, nilaglag niya si friend niya, Pacquiao. Di niya alam na laglag na pala. Iisang Diyos, si Pacquiao, peking Diyos. Oh, yun. Galing naman ito si Arnold Etchon. No? Totoo yun. Di niya akalain, sa kangangakak niya na makadiyos siya, nahulog yung demonyo. Di ba, Arnold? Galing mo kuha mo Friend Shelby sa PETA ulit Si Rox, napanood ko po ang kanyang pag-attend sa hearing at ang kakapiraso niya pong speech na walang kakwenta-kwenta at kalatoy-latoy. Nagmukhang galing, namukhang galing-galing, nagmukhang galing lang sa pinagbalutan, mukhang galing lang sa pinagbalutan ng tinapa at di man lang pinag-isipan. Kasi obvious naman po na si Haring Manyakol siya kakampi at sobra niya po talagang ipinagtatanggol. Kaya nga, pero bago niya na ipagtanggol, nailaglag niya muna, friend, dahil sa kaingutan. Di ba? Hintay mo. Sarap, Kim. Tapos, pagpalain po tayo lahat ng nag-iisang Diyos nating lahat. Patay na si Kibuli dun. No, hindi niya kalain yun di ba? Yung bang kakaano niya na siya ay maka-Diyos. Nalaglag niya yung demonyo. Tuloy natin. Hoy, Mr. Uod na patotoy. Tigil-tigilan mo ako, Sarap niyo talagang buhulin dalawa at ibitin patiwarik ng amo mo. Sabay tanggal ng mga manyakol ninyong patotoy. Kindam, baka maigi pa, di ka na lang umatin ng hearing. Natulog ka na lang sa inyo. Baka mas natuwa pa ako. Kung talagang makisig ka, bakit di mo kayang isinamang humarap dyan sa hearing ang amo mo para magkaalaman, palibhasa ay duwag. Ayun. Ang pinuntahan ng lintik, umurong ang betlog sa takot. Buwisit talaga, kinam. Deo, shout out, Deo. Wala si Kibulog, si Kilibog, sabi niya. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Ang masasabi ko lang po ay ipagdasal po natin sa mahal na Panginoon Diyos na makamit ang katarungan sa tulong ni Senadora Risa Ontiveros ang mga taong inabuso ni Kibuloy. Dito natin malalaman kung may pangil at kamandag ang Senado at Kongreso laban dito sa Kibuloy at grupo nito. Patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Alam mo, Ferdinand, yan, yung prayer rally na sinasabi na yan, alam din nila yan na hindi dadalo yan. Sumagot si 3JC po. Basta't andyan ang tunay na Diyos sa maraming dumadalangin ng tulong, di niya pababayaan ang Pilipinas. Kahit si Risa lang ang tanging matino sa Senado, evil will not win over good. Totoo yan, friend 3JC ka. Pero sometimes napakatagal manalo ng good kontra evil, di ba? Dised, sabi ni Dised, buti naman si Rox, alam din naman pala ni Robby na merong iisang Diyos at hindi si Kibuloy. Di ba? Nilaglag niya Sa kaingutan niya, nailaglag niya nang hindi niya sinasadya yung kanyang best friend daw, Sumagot si 3J Shop na naman, Ang Diyos nila hindi naman ang tunay na Diyos na nasa langit. Ang Diyos nila ay ang power, money, pleasure. Kung totoong naniniwala sila, Robin, at sa Diyos, dapat may takot sila sa puso nila na gumawa ng masama
at may takot silang kumampi sa mga kampon ng kasamaan. The Lord said, makikita mo kung tao ay sa Panginoon at sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kung mabuti ang kanilang gawa, sila ay makadiyos. Kung tiwali ang mga gawa, sila ay demonyo. Nasa Bible yan. Baka hindi nagbabasa ng Bible si Kimo, ha? Faith and trust, shout out. Yan ang binabayaran ng taong bayan sa pera ng pinagpaguran ng taong bayan. Bakit nariyan yan sa Senado ang Robin at mga kabilang niyang ogag senador? A big waste of government. Totoo yan, ang dami niyan. At hintayin mo, faith and trust. Parating si Boom Tarat Tarat. Liu Lozano, welcome to the club. Baka nilaglag sa impyerno. Totoo. Ha? Chupans sa langit, sa lagit. Welcome to the club. Natural Muslim yan, pareho lang peke. Natural Muslim yan, pareho lang peke, sabi niya. Julito Rubilo, shout out. Sus Brad Rocks. Bakit naman hihingi si Kibuloy? Kuripot si Robin Hood. At di naman siya member ng ni Pacquiao. Siya pa kamo manghihingi ng talent fee. Lolita Livermore, shout out ha. Pag napaniwala ni Pacquiao si Xi Jinping, lalo yayaman si Pacquiao. Baka ibala siya sa kanyon. Yannick Ordobe, shout out ha. Taste of your own medicine, Pacquiao. Senator Titi sa Abuloy. Senator Titi sa Abuloy, nabubuhay si Pacquiao. Sinong aamin na nagbigay si Pacquiao? Nestor Bueron, welcome to the club. Nestor Bueron. Bobo talaga, alam ni Kibuloy, wala ka namang pera. Elizabeth Iscareo, shout out. Good evening, Xerox. Itong si Kimo Padilla, wow, ang mga sinabi nito, di ko maintindihan. Salitang Muslim, okay na nag-iisang Diyos lang ang naintindihan ko. Ang talino talaga. Tignan mo, sabi ko sa iyo. Aksidente lang yon, alam ko. Pero sa kaingotan niya, naihulog niya si Kibaliw. User ulit Totoo ang banat mo sa sinabi ni Robin Padilla, kaya masyadong maliit ang mapa natin sa mundo dahil sa mga taong ganito sa politika. Sumagot si 3J Shop ulit Wala naman yan sa liit o sa laki. Nasa mamayan at gobyerno yan. Ang Japan at Singapore maliit din pero progressive sila. Disiplinado pa. Purap kasi ang gobyerno at ang mga bubutante naman ewan ko. Gutom nga ikaw. Librado Ludovico, shout out Blessed Monday morning, Karox. To all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Wow, talagang yehey. Di mabuti. Hoy, ikaw ay dating Christian, pero kung magsasalita ka Islam, hindi ako believe sa it's either English or Tagalog dyan sa Senado. Hoy, mga sinatong, atong resista, isang kibaliw, hindi ninyo mapapunta sa hearing. Sayang lang ang pagka-honorable ninyo. Magbitiw na lang kayo. Patay, galit na naman si Librado. Rowan Jelly, Jural Jelly, shout out sa inyo dyan, sa Canada. David Allen Mendoza, shout out Hi po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Natuwa din po ako sa sinabi at ginawa ni Kimo. Kahit siya lang ata ang nakakaintindi sinabi niya. Naalala ko tuloy,
si Stallone kasi pareho silang magsalita. Akala ko po ay magbubukas lang ng upuan si Kimo. Mabutit nagsalita kahit medyo napanis na ang laway niya. Mukhang may natutunan na siya kay Senator Lito Lapid na ang motto ay less talk, less mistakes, pero mas maigi siguro kay Kimo na no talk, no mistake. Minsan lang nagsalita, pinahamak niya pa si Kibaliw, di ba? Talagang pinahamak niya dahil sabi niya nga, sa abang kato, nag-iisang nating lahat Diyos, o sabi niya. Bernardo Chansing, shout out. Salaminan Idiuta Kimukinchu. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, sa inyo may bahay, good health and blessing every day. Salamat Raul. Good health din sa iyo, ha. Raul Villanada ulit, oh. Ha? Talagang kagaguhan na lang ang mga sasabihin nitong si Kibinoy. Ba't ka naman hihingan ng pera ni Kibulok? Mas maraming pera kaysa kanya yan. Hindi, yung ibig sabihin siguro ni Kim, si Kibuloy, hindi mo kang pera. Yun lang ang pick up ko doon, na ewan ko, hindi ko ito naman basta ilan nagustuhan ko, nilaglag niya si Kibuloy. Raul Villanada ulit, At ito pa, labanan ng harapan si ACQ, si Pacquiao nga ayaw humarap sa Senado, di ba? Hindi na yan harap, wala na yan. At baka lahat nga ng ari-arian yan, mawala na lang sa kanya. Tapos, nagsilbi siya sa halimaw, diba? At least nabuhay siya ng masarap at nakatim siya ng iba't ibang putahe. Shirley Jaser, shout out. Iba naman kasi ang isang former president na si Pinoy. Hindi naman po kaugali ng mga yan. Mga walang hiya na po yang mga yan. Ibang klaseng tao yan. Mga yan, sabi ni Jerry. Mangloloko, mamamatay tao at rapist. May mga mental health yan, mga yan, Karoks. Kaya nagtataka ako kung bakit sinasambayan ng mga tao. Minsan, mapapaaway ka lang sa mga kaibigan mo pag kinokontra mo sila. Kahit naririnig nila ang karumaldumal na ginagawa ng idol nila, wala talaga. Bingi sila at bulag. Sabihin nila, paninira lang daw. Jesus Mariosep, ma-stress ka lang po sa kanila. Totoo yan, Shirley Jaser. Kaya dito, pag may nakita akong tanga, binubura ko na. Kaya ayaw ko mag-live. Kasi ako, papasok yung mga trolls na yan di ba? Gigibain ka nila. Ben Torres, shout out. Hindi kaya pwedeng kasuhan ng rape para kulong agad, no bail? Hindi, iniimbestiga pa nga. Sumagot si 3J Show po, statutory rape yan. Naku, felony charge, dapat ang katapat niyan kay Kibs, Normando Reyes ulit, I beg to disagree, Karox. Hindi inilaglag ni Kimo si Pacquiao. Bagkos pinatunayan niya na si Pacquiao ang Diyos niya, na sinasabi niya na sa Arabic language, kasi yung mga huling sinabi niya ay papuri kay Pacquiao. Di ba sabi niya nagkasama sila pero wala siyang sinabing pintas. Sinagot ni 3J Show po, naku, yan din ang kutob ko Si Robin Hood, ilalaglag ang kanyang puon. Saka si Robin, hindi yan kakampi sa tama dahil siya mismo ay anak ng sinungaling. Sino ba ang ama ng kasungalingan? Hindi, Normando, yun nga. Hindi niya rin akalain
na doon sa kanyang sinabi, nailaglag niya si Pacquiao. Totoo naman, nilaglag niya, di ba? Sabi niya, pagpalain tayo ng nag-iisa nating Diyos, sabi niya. Yung mga papuring ginawa niya kay Kibuloy nung bandang huli na patapos niyang inilaglag, walang bilang yun eh. Kaya hindi ko na tinalakay yun eh. Kasi wala naman bilang. Lahat yung mga pinagsasabi niya, puro kabaligtaran ni Kibuloy na ipinakita sa kanya. Dahil hindi naman siya membro eh, ba? Yun. Pero nilaglag niya. Malinaw naman, di ba? Sinabi ni Robin na nag-iisa nating Diyos, lahat. Si Kibuloy nagpapanggap siya Diyos eh, di ba? Hulog. Buti pa, hindi na nagsalita eh. Gaganong-ganon kasi. Gaganong-ganon. Naka-faces ba? Gaganong-ganon siya. Pipito Duran, shout out. Huwag maniwala sa taong walang alam sa politika, lalo na kumakampi sa mga leader salot sa Pilipinas. Pipito Duran ulit to. Dapat kung ilalaglag niya si Kibuloy, sabihin niya diyan sa committee, sabihin niya sa Kibuloy pumunta diyan sa senador. Hearing idol diyan. So naniniwala sila, sabi niya. Maintindihan mo dito. Sumagot si Trijan Show, tama. Saka sabihin niya na si Kibs ay isang fake rapist, duwag. Pag sinabi niya yan, baka palakpakan ko pa siya. Di ba? Hindi niya gagawin yon. Nadulas nga lang yung dila niya eh. Hindi niya kalaing na ilaglag niya eh. Talaga si Kimo, wala talaga. Sana nga hindi na nagsalita, hindi ko pa siya nasabihang nilaglag niya. Anong tatawag mo sa ginawa niya? Nag-iisa lahat nating Diyos, nag-iisang Diyos. Itong yung kaibigan niya nagpapanggap na siya Diyos, di ba? Hawak niya kaluluwa ng tao, di ba? Pipito Duran nito. Kibuloy, kulto, El Shaddai ni Bilarde, Eli Soriano, dating daan, at yung mga Eddie Villanueva, GIL, mga congressman, mga peke, sabi ni Pipito Duran. Sang-ayon ako sa ijam, Pipito. Elena Lebron, shout out ha. Xerox, ang mga taong hindi marunong humarap sa kanilang mga kasalanan, guilty ang labas sa mga taong ganyan. Kaya, palitan ang lahat ngayon nakaupo. Ngayon sa Kongreso, Senado, palitan na natin maliban sa may malasakit sa ating bayan kagaya ni Madam Risa, Madam Laila de Lima, Madam Leni Robredo at Toto Causing, Bunyog. Basta lahat ang mga oposisyon, iboto natin. Alisin na yung mga Marcos, lalo na yung mga demonyong Duterte na yan. Pilipino, mga kababayan ko, wag na nating ibenta ang ating mga boto. Tayong mga butante ang dapat sana ang kanilang paglingkuran. Ingat po kayo, tay. Totoo yan. Elena Lebron, ha? User ulit to. Dapat lang magsipag bitiw na kayong mga nasa Kamara at Senado. Kung wala kayong magagawa sa ordinaryong tao na ito, na sina Digong at Kibuloy, mga panis kayong lahat sa mga mga politiko. Totoo yan, user. Jeng Serdenya, welcome to the club, Jeng. Kinumpara ni Padilla ang sarili niya sa mga biktima. Malaking difference nila sa katayuan sa lipunan. Natural, hindi siya hihingan at utusan ni Pacquiao manglimos. Sana naisip ni Padilla na kung katulad niya ang ordinaryong taong biktima ni Pacquiao, baka ang ari niyang lalong lumiit. Umurong na kalalagay na sili ni Kibulok sa mga alagad niya. Hindi na rin maisip ni Padilla. Ang utak nito singliit ng munggo. Kaya puro hangin lang laman ng ulo. Patay tayo dyan. Ba't kaya si Kimo naman? Ganun ano?
Sana pinabayaan lang si Senator Risa Ontiveros. Hindi ka na pumapil doon. Nag-aabugaduhan ka pa kay Pacquiao naipahamak mo tuloy sa kaingotan mo, kita mo? Nilaglag mo siya bago ka nagpupuri. Nilaglag mo na siya. Doon sa sinama mo sa dasal na nag-iisa nating Panginoon lahat. Tapos na doon Ito. Leticito Tan. Welcome to the club. Nakakatawa itong si Robin. Nag-Arabic pa pero ewan kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinasabi. Nakipag-ibigan ni Kibuloy na kung isipin labag. Nakipagkaibigan kay Kibuloy na kung isipin ay labag sa kautusan ng Islam. Totoo. Maski naman tong si Tupacio. Iglesia ni Cristo Roto Pagtatanggol niya si Kibaliw. Tignan mo. Ewan ko sa inyo. Joel Madrona. Welcome to the club. Boss, natumbok mo, diba? Ludivina Yamashita. Welcome to the club. Kibaliw, Kibuloy. Kimbuloy sabi niya. Imelda Bakilod. Welcome to the club. Hindi siya hinihingan ni Kibuloy, baka siya ang nagbigay. Pwede. Hindi nga siya hinihingan, pero nagbigay, natural tanggapin ni Kibaliw, di ba? Ted, shout out Ted. Walang iya talaga itong si Kimo. Sabi nga ni Arlene Stone, gusto ni Kimo na mag-alis ng maskara ang mga nag-aakusa kay Pacquiao. Pero si Kimo ay nakamaskara din naman. Malinaw din daw ang pagtatanggol ni Kimo sa Panginoon niyang si Pacquiao. Kahit sinabi ni Kimo na wala siyang pinapanigan. Kaya nga, tama naman daw yung sinabi ni Kimo na hindi siya hinihingan ng kahit piso ni Pacquiao dahil sabi ni Arlene Stone, si Pacquiao pa ang namimigay ng ng sobrang may lamang pera sa lahat ng opisyal ng gobyerno at military opisyal na dumadalaw sa kingdom. Minsan si Arlene Stone pa ang nagbigay ng sobre, sabi ni Arlene. Mabuti pa nga daw kung ang utak ni Kimo ay napunta sa ulo ng isda. Nasipdipan pa. Pero kung ako hindi ko sisipsipin yun, utak ni Kimo. Sisipsipin mo? Ano ka, hilo? Alolalia, shout out, sabi niya. Kailan pakikilos ang taong bayan laban sa malasindikatong gobyerno natin? Nagtatanong lang po. Good day, Xerox. At sa mga ka-warriors, God bless. Ay nako, Alolalia. Yan din ang tanong natin. Sa tunay na may-ari nitong Republika, Kumpanyang Republika ng Pilipinas, pinanonood lang nila yung ginagawa nitong iilan lang yan, Pinakita naman na pag gumalaw ang taong bayan, wala silang magagawa. Nangyari na sa People Power 1, People Power 2, di ba? Nel Pineda, shout out. Malacanang, Senado, Kongreso, Justice System, PNP, AFP, Barangay at iba pa, lahat sindikato. Patay tayo dyan. Jen Gipa, shout out, sabi niya. Aatin din yan si Rox, tiyak na mawawalan ng katahimikan niyang kibulog na yan kapag patuloy yan na iiwas sa lahat ng akusasyon sa kanya. Maraming nag-aabang sa pagharap at natanggol niya sa sarili niya. Kaya hindi yan titigilan ng buong mundo. Stress ang aabutin niya hanggang
magkasakit at kunin na ni Taning. Pwede yan, Jeng. Eto naman si Topacio. Di, alam mo naman eh. Nag-iingot-ingotan din to si Topacio eh. Pag tinawag ang Senado sa Kongreso, dapat ka pumunta. Magsama ka ng abogado. Eh di sumama ka, Topacio. Pag pumunta si Kibulog, para hindi siya maano ng warrant of arrest, para hindi siya maaresto, ikaw naman tagapagtanggol, di ba? O, ipagtanggol mo. O, lahat ng mga tanong ng mga senador, harapin mo si Risa Ontiveros doon sa Senado. O, kasama mo si Pacquiao. O, di ba? Diba? Alam mo kayo dami yung dahilan. Oo. Dami yung yan sabi. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, may paraan. Ha? Si Topacio, ewan ko sa'yo. Tsaka to si si Butike, si Panelo, parehas kayo. Si Harry Roque, hindi kayo naiiya, no? Anong classic yung ng pati ewan ko. Marilo Pabianak, shout out Good morning po tayo, blessed morning po sa ating lahat. Dahil po masyadong ginalingan ni Kimo ang speech, may nasabi siya na tama. Hindi nga niya akalain yun, nakto naman. Pero bigla po siyang natauhan ng pinatamaan niya ang idol niya, kaya bumawi po sa bandang huli. Ipinagtanggol pa po tayo, kaya maliwanag, hindi siya para sa bayan, kundi panig din sa inaakusahang fake son of God. Totoo yan. Ilang taon pa po tayong magtitiis sa senador na ito, walang silbi. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Napatawa mo ko marilo ka Pinindi mo rin. Reynaldo Gonzalez, shout out Duda pa din ako, Kikimo, na ilalaglag si Kibuloy. Nasasabi lang niya dahil nagmamagaling ng konti kay Senador Risa Ontiveros, pero kundi si Risa chairman ng committee, hindi gaganyan yan. Nagpapakyut lang yan kay Risa Ontiveros. At kaya andyan yan, subuan ng sili ang topic, kaya in siya sa investigasyon na yan. Imbestigahan na yan. Totoo yan, Reynaldo Gonzalez Reynaldo Gonzalez ulit Si Kibuloy, una pa lang, alam naman natin na di aatin dahil kahiya-hiya siya, dahil tiyak alang isasagot, at kung sumagot man, taliwas sa itinatanong. Kaya si Kimo ang pinadala para babuyin investigasyon. Buti na lang di gaanong nagsasatsat si Kimo. Tiyak, babarahin siya ni Risa Ontiveros pagka nagpakita siya ng angas kontra investigasyon. Ay, hindi siya sasantuhin at hamak talino ata ni Risa at makatarungan hangarin ginagawa ni Risa para makatulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Si Robin kasi, ang hangarin dyan, hindi para mausisa, hindi para mag-usisa, kundi para sawatahin at bigyan pa ng pagpupugay si Kibulok, kahit alam ni Kimo na bulok ang gawain ng rehilyon ng kasapakat niya sa politika. Totoo yan, Reynaldo Gonzalez. 3JCO po, ito na. Malapit na tayo mag-isang oras. Alam mo, Xerox, dapat bawal sa Senado yung nagsasalita ka ng ibang wika nang hindi mo tinatranslate afterwards. Kasi kung magsasalita ka ng ibang lingwahe, dapat ipaalam mo rin sa mga nakikinig sa iyo ang ibig sabihin ng sinasabi mo. Kasi for homeland security yon. Baka mamaya may decode yan yung sinasabi niya against sa bansa o sa tao. Sana ang Senado magpatupad ng ganitong batas, hindi naman sa pinagbabawal ang ibang lingwahe. Basta ba may translation? Yun.
Ay, naku, 3J Show, kasi wala na yung Senado. Dapat nga, abolish na yan. Sa totoo lang, yung sayang sweldo. Ang daming naghihirap. Pasusweldo mo si Kimo, Lito Lapid, tapos, ewan. 3J Show ulit to. Aber, naintindihan kaya ni Risa yung sinasabi ni Robin Hood? May nakaintindi ba? Naku, di maganda yan. Next time, pagsasabihan ko si Kimo. Sige nga. Cookie mo kay Christian Chengnak, shout out Sabi ko nga po, paano siya, Bigote Suklay Padilla, hihinga ng tulong pera ni Rapist Kibuloy. Si Kibubuloy pa nga ang nagbigay ng tulong sa'yo, Bigote Suklay. Paano siya hihingi ng pera sa'yo? Nagko-collaborate siya. At ang isa mo pang boss, amo, para isalpak ka sa SD card ng Comselect. Good PM po sa inyo, Tatay Rox at mga ka-warriors. Jun Lagon, my friend, shout out Good day, Manong Roque. Parang gusto kong makilala si Kibuloy at pangaralan kasi kulang siya sa pananampalataya sa Diyos. Kaya takot siyang humarap sa Senado. Siya lang ang pastor. Pastor, hindi ang pastor, friend John. Siya lang ang peste na walang pananampalataya sa Diyos, na kung tawagin pa naman niya ay ama, anak na walang tiwala sa ama. Ay, po datay nga impostor. Friend John ulit Mga Roque, tapos na kami sa Ilocos Norte. Papunta naman kami ngayon ng Dupac. So, ingat friend. Galing ka ba ng Ilocos Norte? Hindi mo ba nakita si doon? Si Aimee. Medyo kinamayan mo sana sa baba, friend. Christian Cheng ulit Ito po tayo si Bad Boy Silly Padilla. Kahit po talaga kailan, di po nagustuhan as artista. Hate ko po talaga yan. Kasi po nga, yanong yabang. Kaya di na rin po ako nagtaka na until now, ganyan ang mentality niya. Tuluyang nagpakagupo sa pagka-uto-uto siya sa mga toxic na pool, trapong dinastiya ng politikong lalo ngayon. Alam niyang mali at masama, talagang nagagawa niya pang purihin ang kanyang mga Panginoong Diablo. Sarap itsahan ng grasa ang pagmumukha niya si Bigote Suklay. 10 ng mga kauri nila. Christian Cheng ulit Atay, di naman po sikat si Bigote Suklay Padilla. Laos na nga po yan Matagal nang nagkatenga-tenga sa showbiz dahil walang project. Kaya nga nung inopera ni Fentanyl Cocaine na sumama sa kanilang pulunggong line-up, di nag-atubiling sakmalin sabi niya. Thanks po sa vlog ninyo, Tatay Roque. Ingat po kayo parati at sa mga family ninyo. Godspeed, sabi niya. Salamat, Christian Cheng. 3JC Hope ulit Grabe pala itong si Kib Xerox. May sariling tagapatay rin para rin pala itong si Kibs. Nakakagimbal. Kaya nga matagal kong sinasabi na hindi yan pastor kung hindi kampon ng kadiliman. Totoo. Peste ka mo 3JC ulit Xerox, ibang Diyos ang sinasabi ni Robin Hood. Diyos ng kadiliman yun. Magkakampi talaga ang mga kampon ng kadiliman. Kaya huwag kang magpapabola dyan kay Robin Hood Xerox. Hindi, sabi niya kasi, iisang Diyos nating lahat, sabi niya O kaya ako, nilaglag niya si Kibulog. Dahil yun nga, naniniwala pala siya na iisa lang ang Diyos nating lahat. Di ba, my friend? Mag-iisang oras na tayo, friend. 3J Show ulit Xerox,
Hindi po Dominic Ochoa yun. Kasama ni Pinoy noon, artistang Dominic Tawata. Sino hindi ko alam eh. O sinong Ochoa, pero Ochoa yun. DJ Show pala doon. Sa Rox, tutuluyan na yan ni BBM, sina Diggs at Gibbs and Company. Mga kampon ng kasamaan. Totoo yan, sana nga ah. Mission accomplished mga boss ha. Magbigay ho kayo ng hula ho to, hula. Ano sa palagay ninyo? Dadalo kaya? Kakagat kaya? Si His Excellency sa pain o sa imbitasyon o sa panguuto sa prayer rally pala na ina-assemble ng mga kampon ni Digong. Mga boss. Ako, pag dumalo yan, si His Excellency, dyan sa prayer rally na yan, di na ako magbablog. Mag-iiba na po ako ng content. Totoo po yan. Sumpa ko kay Lord yan. Pag dumalo yan ha, si His Excellency ha. Tapos mong pagmumurahin, tapos iimbitahin mo siya ng prayer rally. Ano yun? Pero yun nga, sinasabi ko mga boss. Yan lang ang ano yan. Pagka hindi dumalo, inimbitahan na kita, nakikipagkasundo na ako sa'yo, ayaw mo ibig sabihin talagang, parang tinitignan lang ni Digong kung hanggang gaano kainit ngayon. Kasi hindi umiimik eh. Di ba? Kung gaano kalalim si His Excellency. Ganun po yan. Pag hindi yan dumalo sa imbitasyon ni Belica, ibig sabihin, maghanda-handa ka na, Digong. ICC is coming to town. At ang FBI. Yun lang po yan. Magandang gabi po mga boss. God bless. Kayo, sa palagay nyo. Good night.